Kung ngayon is about 7.30 yung declarazione dei redditi, so wala pa rin ba ang reimborso mo? Hindi mo pa rin ba nare-receive ang iyong reimborso? So may mga posibleng dahilan po kung bakit hindi pa dumarating ang iyong reimborso. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So meron tayong tinatawag na stato di lavorazione. So pag ang stato niya is dichiarazione pervenuta, ibig sabihin, na-receive pa lamang yung iyong domanda o yung pratika mo. Yung dichiarazione mo ay na-receive pa lamang ng Agenzia delle Entrate. Kaya hindi mo pa nare-receive yung reimborso. So yan, pwede mo yung makita yung stato ng iyong dichiarazione sa sito mismo ng Agenzia delle Entrate gamit ang iyong SPID. So kung ang status naman ng iyong dichiarazione ay dichiarazione in fase di liquidazione, ibig sabihin ay nasa processing pa yung iyong 7.30. So, hindi mo pa siya nare-receive, hindi pa siya binabayaran kasi nasa panahon pa siya ng pagkokontrol. May mga dati o data na kinokontrol pa ang Agenzia delle Entrate, kaya hindi pa dumadating ang iyong reimborso. So, kung ang iyong namang status ng iyong dichiarazione ay liquidata na, ibig sabihin ay nabayaran ka na. So, i-check mo na lang sa iyong konto kurente kung iba ng iyong pinili kung saan mo marireceive ang iyong reimborso. So, liquidata, ibig sabihin nabayaran na. So, what if ang status ay liquidata na pero hindi mo pa rin nga nare-receive? Ano yung mga bagay na dapat nating i-consider or i-check, i-control? So, meron tayong tinatawag na sostituto d'imposta. Ano ba yung sostituto d'imposta? So, ito yung may mga option na pamimilian ka kung saan mo dapat ma-receive yung iyong reimborso o yung iyong kongwayo. So, una, meron tayong option na dipendenti senza sostituto. So, itong dipendenti senza sostituto, ito ay para sa mga laboro domestici. So, yung calf, badante, babysitter, na kalimitan ang kanilang datore di lavoro ay persona fisica. So, kung persona fisica ang iyong datore di lavoro, automatic po, pag nag-file ka ng 730, ito po dapat ang nakadeclare sa iyong dichiarazione. Dipendente senza sostituto. So, pag ganito po, automatic po dapat sa iyong konto kurente o sa IBAN po, darating ang iyong reimborso. So, kailangan, dapat nyo pong tandaan, na yung inyong IBAN ay dapat po ay na-i-communicate sa Agenzia delle Entrate. Kasi kung hindi nyo po na-i-communicate yung inyong IBAN, hindi po darating sa inyong konto kurente ang reimborso na inyong hinihintay. So kami po sa aming pong parte, kapag po may kliyente, automatic po tinutulungan na namin sila na i-communicate sa Agenzia delle Entrate ang IBAN. So, para magawa po ito, kailangan ay meron kayong SPID para makapasok kami direktamente sa inyong konto sa Agenzia delle Entrate para ma-communicate ang inyong IBAN. Kung wala kayong SPID, per forza po, pupunta kayo sa Agenzia delle Entrate, may modulong kinukumpila para ma-communicate nyo ang inyong IBAN. So, please guys, don't forget to like and share na ito pong aking video presentation. Mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify kayo sa mga bago kong video upload. Okay? So, ano pa yung sumunod natin? So, meron tayo yung scelta di avvalersi, detalye modalità anche in presenza di sostituto. Anong ibig sabihin nito? Ito ay para doon sa mga lavoro dipendente na merong busta paga na nagtatabaho sa asyenda, sa empresa. So, meron silang sostituto di imposta o may company na pwede kung saan yung through company marireceive yung reimborso. Sa busta paga, darating ang reimborso. Pero, pinili ng kliyente o pinili mo na tramite IBAN o konto kurente mo marireceive. So, kung ganito po yung kaso, syempre, lagi po natin i-check din yung ating IBAN kung tama ba yung ating IBAN na i-communicate sa Agenzia delle Entrate. Kasi may possibility na merong isang numero o nagkamali ng IBAN, nagkamali ng input ng value ng IBAN. Okay? So, ito ay para doon sa may mga sostituto d'imposta, pero pinili na hindi doon padaanin. Hindi padaanin sa busta paga. So, yung isa po, so kung hindi natin pinili yung A and B, so ang pinili po natin is yung asyenda, yung company, yung empresa, kung saan kayo nagtatabaho. Pinili nyo na
sa Bustapaga dumating ang inyong reimburso. So makikita nyo po sa Bustapaga nyo, i-control nyo sa Bustapaga nyo kung dumating na yung inyong 730. Baka hindi nyo na-control ang inyong Bustapaga, hindi nyo na-check, pero nandoon na pala sa inyong Bustapaga. So makikita nyo naman po doon sa detalye ng inyong Bustapaga, may nakalagay doon na 730. So ngayon, kung hindi talaga dumating, pinili mo na sa Hacienda o sa Bustapaga ilagay, so may possibility na mali ang nailagay na Hacienda. So kaya dapat po, pag tayo ay mag-file ng 730, kailangan makapagbigay tayo ng latest na Bustapaga natin. So kalimitan, may time na hindi na itatanong ng operatore fiskale yung ating substituto d'imposta. Minsan nakakaroon ng ganung mga pagkakamali na hindi nila tinatanong kung currently nag-work ka pa ba dito sa Hacienda na to. Okay? So kung tempo indeterminato ka, tempo determinato ka, so ako tinatanong ko yan, chinecheck ko yan. Kung tempo determinato, indeterminato, kung currently working o hindi pa. So may mga information na dapat klaro kapag tayo ang nag-file ng ating 730. So maaari na hindi tama yung pangalan ng Hacienda na ilagay. Halimbawang dalawa yung Bustapaga mo o dalawa yung code mo, pero yung isang code ang nailagay, yung isang nomen ng Hacienda ang nailagay. Hindi yung isang code mo kung saan dito ka na currently nagtatrabaho. So may mga ganong cases po. So kailangan i-double check po natin kung tama pa ba yung ating substituto d'imposta. So may mga iba pa pong possible problem doon sa ating deklarasyon kung kaya hindi natin nare-receive yung ating reimburso. So para doon po sa iba pong possible na problema, I will be discussing or share po sa inyo ito sa susunod kong video presentation. Okay, so don't forget to subscribe para po ma-update kayo para doon sa bago kong video. So para po sa iba pong video po na gusto nyo mapanood, you can browse on my channel. So thank you guys for watching and see you on my next video presentation. God bless everyone. Bye-bye!